Sa isang tago at liblib na isla sa Alaminos ay may isang campsite na animoy malaburakay. Puti at pino ang buhangin. Napakatahimik pa. Pero bago ito marating, dapat malagpasan mo muna ang pagsubok ng mga madadaanan. Malapit na ang tag-init. Dapat alam mo ito. Kaya sa video na to, iisa-isahin natin mula sa direksyon patungo at kung anumang mga madadatnan sa campsite na to na tiyak ngayon nyo lang malalaman. Aalamin din natin ang istorya kung paano na ang kalikasan na mismo ang gumawa ng paraan para mabigyan ng bagong mukha ang nakatagong paraiso na to. Kaya kung gusto mong ma-relax, sumama ka na sa ating panibagong paglalakbay at karanasan dahil ipapakita na natin ang nakakubling yaman ng Alaminos. Simulan na natin ang kwento. Kagaya rin ba kita na mahilig at mapagmahal sa mga kagaya nila? Kasama siya sa ating kwento kung paanong ang isang kagaya niya ay nakapagbigay ng kulay sa isang araw na paglagi natin dito. Makikilala niyo siya mamaya. At ang kwento ay sisimulan natin dito sa Alaminos. Siyempre, tuwing tayo madadaan dito, hindi pa pwedeng hindi kumain sa paborito kong kainan na matatagpuan sa Circumferential Road, ang Maicos al Fresco. Highly recommended sa mga madadaan dito. Isa sa paborito ko dito ang kanilang kaliskes. Para siyang gotong Batangas pero may ibang lasa. Siyempre, nag-take out din tayo ng babaunin natin, ang authentic Pangasinense dish, ang pigar-pigar. Nakatingin ka na ba nito? Matapos kumain, nakipagkwentuhan lang tayo saglit sa kaibigan kong may-ari na si Mac at pagkatapos nun, rumekta na tayo sa 7-Eleven para mamili ng mga kulang natin. Alam nyo na yan kung ano yung kulang na yon. Kaya diretso tayo sa ref dahil nandun ang kayamanan. El paborito eh. Nakalimutan din natin magbaon ng tubig kaya dito na rin tayo bumili. So ayun na nga guys, nandito na tayo sa may bayan ng Alaminos. Para hindi kayo maligaw, based on the owner of the campsite, ang unang isa-search ninyo ay Alaminos City. Pagdating niya sa Alaminos City, dun nyo na isa-search yung Atanasya na campsite, Atanasya Beach Park. So nasa around 12 kilometers bago tayo makarating doon sa campsite na pupuntahan natin. So I suggest dito pa lang sa may Alaminos City, i-save nyo na, i-download nyo na yung map kasi mukhang walang signal doon sa pupuntahan natin. So ayan, makikita niyo yung karatula, Atanasya Beach Park, Bolo Beach 2. So diretso pa tayo dito guys. Ako guys, idadaanan tayo ng mga ganito kasusukal na lugar at walang katao-tao. Kita nyo? Naku, kung hindi ka sanay sa ganitong daanan, kakabahan ka eh. Yung mga farm lang, dragon fruit farm yan, tapos ito mga manggahan, and the rest masusukal na talaga. Kaya yung dadaanan nyo dito, expect nyo na ganito. Huwag kayo magpapaabot ng gabi. Kaya yan, may mga kabayan na guys. Ito na, Bolo Beach na ito. Ayan o, Bolo Beach na yan. Dati nung pumunta tayo dito, kanan papunta sa Bolo Beach yung pupunta natin. Kaso dito tayo sa Atanasya, kakaliwa tayo. Sarado na to dati, kaya umikot kami. Basta mapapanood nyo yan doon. Ito na. Sarado na to, papuntang Bolo Beach dapat to. Ito yung papuntang Atanasya. Atanasya. Ano nga natin sa mga lugar. Saan po yung Atanasya? Dito po daanan? Baba, sana. Kaso, kahit sige, tumakadya po. Sige po, thank you. Ito na ang susundan yung guide papasok sa campsite.
Tago ang campsite na ito at maaari kayong maligaw kaya ugaliing magtanong sa lokal dahil sila ang may alam at nakakakabisado ng lugar. Ang tinuturo ng mapa ay hanggang Bolo Beach lang kaya siguradong ligaw ka kung di mo ito panonoorin dahil wala na sa mapa ang tinatahak natin. Buhangin yung dadaanan natin dito, guys. Saan ang daanan pa Atanasya? Doon. Mali ako. Samot-saring ano na to mga beach resort. Mababalahawatan ako dito Nako, eto na. Sinasabi ko. Taka na. Balahaw. Kuya, pwede patulong? Ako. Nagbuhangin pala dito. Tayo yung bagyo. Wow. Doon po kaya mabuhangin ba? Dito, matigas po doon. Thank you po. Grabe naman itong daanan dito. Ang kakapal ng buhangin. Ayun Doon kami dati na gano, pakita ko sa inyo. Ayan guys. Maganda dyan, Balay Asul. Saan po yung Atanasya? Malapit na po. Salamat. Wala na tayo madadaan ng buhangin sana dito. Diretso pa. So may dadaanan tayong off-road. Ito siya guys. Ito baka alam ng mga lokal. Ay, may tindahan. Tanong lang yan. Saan po yung Atanasya Beach Park? Diretso lang po. Thank you. May madadaanan pala tayo. Kabahayan. So may mga tindahan dito. Atanasya. Tanong tayo. Ate, saan po yung daan papuntang Atanasya? Kanan po? Opo, kayo pagjatin. Ay, salamat po. Dito. Ay, dito po pa Atanasya? Salamat po. At least dito hindi na buhangin. Palubog na rin yung araw buti na lang maaga-aga tayo makakarating. May liwanag pa. Tanong tayo kay Lakuya. Sir, saan po yung Atanasya? Dito po? Dito po, kaliwa? Dito po sa inyo dito? Okay po. Thank you. Hindi na kasi guys sakop ng mapa. Hanggang doon lang sa may residential. So, dyan natin magagamit si Magta. Magtanong. So, ito. So bibili tayong yelo, lalabas pa tayo. Bahala na. Parang tinatamad ako lumabas Ano to? Beach Park. Ano to? Atanasya Beach Park. Ito, Atanasya.
Ito na nga, ito yung gate nila. Atanasya Beach Park. Okay. Kasi yung ano eh, yung font na ginamit. Dalito ako tuloy. In fairness, dun lang yung buhangin. At mo, ito na. So, ayun na guys. Nandito na tayo ngayon sa Atanasya Beach Park. Ayan o. White sand na white sand guys oh. Galing kasi sa dagat talaga to, gawa ng bagyo. Tinangay daw dito yung mga buhangin. Kasi ang original niya is damuhan talaga. Ayan. Pero since nung bumagyo daw, lahat ng buhangin galing sa nag high tide na dinala dito. Kaya ngayon natabunan tayo ng buhangin. Ang kapal niyan guys oh. Makapal ang buhangin. So good luck sa pegs natin na maliit. Tignan natin kung uubra mamaya. Tapos meron ditong mga mga mababait. Ito yung mga nagagalit sa akin kanina oh. So may mga cute sila na tuta. Ayan. So may napili na ako na pipitchan natin ng tent. Dito na lang sa beach front. Siguro yung gagawin ko sa mga tent ko is iipitan ko na lang ng mga bato kasi nga hindi natin malulubog dito yung mga pegs. Nagkalat naman dito yung mga coral rocks pwede natin magamit. So dito na lang tayo pepwesto. At ang kagandahan nun, since wala tayo lamesa, pwede naman daw tayong pahiramin ng lamesa ni kuya. Tapos ito, hiramin na rin natin yung upuan. At ang maganda nyan, meron ditong saksakan. Pwede tayo magsaksak ng ating gadgets. Ito na yung pepwestohan natin. Relaxing. Yan ang maganda dito. Ayun yung CR sa likod lang natin. Malawak pa yung lugar na pwede na ninyong pitchan dito ng tent. Tapos for accommodations, mga rooms, meron din sila dun. Bukas, tsaka ko kayo i-tutor dito. So sa ngayon, set up muna tayo ng tent natin. So wala tayong choice. Talagang sa buhangin tayo magpipitch. Dito na yung napili ko na pepwestohan para tapat natin itong dagat. Mababaw lang naman yan kasi cove naman ito. Ayan, dito na tayo magpipitch. Kagaya ng dati, bilang-bilang na lang. In 3, 2, yan. So syempre, Kuya Jerks tayo, alam nyo naman yun. Tent lang. Wala nang kung ano-ano pa. At meron lang tayong unan, higaan. Tapos tent, okay na yan. Kasi meron naman silang lamesa dito tsaka upuan na pwede nating magamit mamaya. Pagod sa biyahe pero sulit naman kasi pagdating natin dito hindi masyadong crowded. Merong isang camper lang dito. Yun ang kagandahan na konti lang yung crowd kasi nga naman Thursday ngayon. Nasa trabaho pa yung iba kaya siguro konti pa tao. Pero by Saturday siguro baka dumami na to. Kaya tsambahan natin. At least tahimik ngayon dito. Refreshing. Nakaligo din tayo. Ang init kasi kanina habang bumabiyahe tayo So okay naman, may tubig naman dito sa camp. Mamaya ipapakita ko sa inyo or tomorrow siguro ipapakita ko sa inyo yung itsura ng CR nila dito. Pero wala kayong magiging problem kasi may tubig. And malinis naman yung CR, may bowl. So para may excitement pa, bukas ko na ipapakita sa inyo. Guys, tignan nyo, may nag-iisang aso dito na laging nakabantay sa akin. Kanina pa. Para siyang Jack Russell, ang liit kasi niya. Nag-iisa lang siyang ganyan kasi the rest of the dog, ayan, puro brown sila dito, magkakamuka. Siya, ang cute niya, ang bait niya. Siya lang yung hindi tumahol sa akin kanina. Parang gusto kitang ampunin Jackie. Pangalanan kitang Jackie kasi mukha kang Jack Russell. Ganito ang takip silim dito.
palaging golden hour. Isa ito sa madalas abangan ng bawat turista sa lugar na to. Ang ganda, di ba? So magandang gabi guys. At ano pa nga bang gagawin natin ngayong gabi? Siyempre, tayo ay magluluto na. At nagsasayang lang naman tayo ng kanin kasi kanina 'di ba nung dumaan tayo sa Maicos Pigar-Pigar sa kaibigan natin na kinakainan natin tuwing dumadaan tayo dito sa Alaminos, bumili na rin tayo ng pigar-pigar kasi huling kain natin nito, huling bili natin is nung nagpunta pa tayo ng Bolinao. Kaya naisipan ko kumain kanina doon, tapos magbaon na rin tayo ng pigar-pigar bilang suporta na rin sa kaibigan natin. Kaya mag-away. Buti na lang kamo at nakadaan tayo ng 7-Eleven kanina kasi nakalimutan ko magbaon ng tubig. Kaya ang ginawa ko bumili na lang tayo doon ng mga maiinom. Tsaka syempre yung pang fellowship natin. Yun nga lang, wala akong nabili na pang breakfast natin bukas. Siguro magle-late breakfast na lang ako, so brunch sa labas na lang ako kakain paglabas natin dito. Kasi ang plan ko by 10 AM or 11 at least aalis na ako dito kasi nga wala tayong shade. Pagka tumirik na yung araw dito sa taas, may iinitan tayo. Alas 7 na pala ng gabi guys. Ininit lang natin tong ating pigar-pigar. Ang pigar-pigar, nagkamali ako dati ng sinabi kasi sabi ko Ilocano, authentic Ilocano dish siya, sabi ko dati nung nasa Bolinao tayo. Pero hindi pala. Ang pigar-pigar ay authentic dish ng mga taga Pangasinan. So karne siya ng kalabaw na merong ginisa sa sibuyas and repolyo, tapos nilagyan ng pampaalat. Ayan. Mainit-init pa. Ang sarap. Mainit yung kanin. Ay. May takip. Pupuntahan na yung mga aso dito, kaso ang konti ng pigar-pigar ko. Hindi ako makakapagpakain ng aso ngayon. Dapat pala bumili pa ako ng extra para may pagkain itong mga aso dito. Wawa naman. Meron nga pala tayong kasama dito sa campsite na nagkakamping din. I think mga magkapatid siguro. Ayan. Hindi ko rin naman naubos tong kanin na to eh. Kaya siguro yung kalahati, yun yung papakain natin sa mga aso dito. Nga pala, kanina nung kumain tayo dun sa Maicos, di ako sure kung Ilocano dish ba yung kaliskes o Pangasinan din. Mahirap na magkamali na naman ang sasabihin, kaya kung may idea kayo kung anong dish yung kaliskes, pakisabi naman dyan sa comment. Baka sabihin ko na naman Ilocano dish, mali na naman ako, or baka Pangasinan dish siya. Pero masarap siya para siyang goto Batangas, pero may something dun sa lasa niya na nagdi-differentiate sa gotong Batangas. At ang laman loob nung kaliskes, kung di ako nagkakamali, sabi kanina nila sa akin is laman loob daw ng kalabaw yung ginamit doon. Sarap. Mas masarap pag maanghang.
Ang natitira natin dito, mag-iwan lang ako pang pulutan natin, tapos pakain natin yung iba sa aso. Ang importante lang naman sa akin kasi is makaramdam ako ng busog. Tapos nun, okay na yun. Tara, kunin na natin yung pina-ref natin kay Kuya at para makapag-start na tayo. Kuya, kunin ko na yung pinatago ko. Anong pangalan mo, Kuya? Si Kuya JM. Siya yung nagmamanage nitong campsite dito. Ayun. Ang dami nyo namang aso dito, Kuya. Papalakihin po yun bago ililipat sa farm. Farm? Saan farm? Sa Sabangan po. Okay. Campsite din siya, Kuya? Farm ng mga mangga. Farm ng mga mangga, parang magbabantay sila doon. Hindi yung asawa ko nagbabanta. Okay. Dito ka rin natutulog, Kuya. Ayan, thank you, Kuya. Apakasarap. Yun nga lang, wala tayong stock na yelo. Baka uminit itong dalawa natin. Pero okay lang. Umiinom naman ako ng mainit na mabisang Tapos may tinira tayong konting pigar-pigar para sa pulutan natin ngayong gabi. At wala naman tayong ibang gagawin talaga ngayong araw na to, ngayong gabi na to, kundi ang magkikwentuhan. Dahil lahat ng activity natin, lahat ng mga gagawin nating magagandang adventure ay bukas natin gagawin. May mga nadaan pa rin ng mga bangka dito sa likod natin, naririnig ko. Siguro mga nangingisda yun, mga nagpapalaot. Kasi usually yung mga mangingisda, kung hindi ako nagkakamali, ay gabi talaga sila nagpapalaot. Dahil nga yung mga isda mas active yata, kung hindi ako nagkakamali, sa mga mandaragat dyan. Paki-comment ka, ano bang magandang oras para sa isang mangingisda para mangisda? Kasi nung nag-camping tayo nung nakaraan sa may Arayat, Pampanga, sabi sa akin ng mga namimingwit, gusto nila mas maganda yung gabi kasi nga pag iniilawan nila yung tubig, lumalapit daw yung mga isda, dun mas madaling kunin. Base sa mga nakikita ko, mga documentaries, mga napapanood ko, ano talaga sila, gabi nagpapalaot yung iba. Pero minsan na-excite din ako, parang gusto kong itry na sumama sa mga nangingisda dito sa dagat. Ano ba yung pakiramdam na nasa gitna ka ng dilim, na wala kang ibang makita kundi yung ilaw lang ninyo at buong paligid wala talaga. Ang galing nila mag-navigate, no? Paano nila nagagawa yun? Ano tayo ngayon, guys, ha? Late night talk with Kuya Jerks. Usapang nakainom. Sarap. May bisita ako, guys, isang lalaking pusa. Hoy, gusto mo papigar? Ha? Ibutang ko to bibigay ko na nga sa'yo. Ano mo na yun? Morning, good sa inyo, guys. Ganda ng view natin pagising natin, guys, no? Nandito sa tapat natin yung dagat. Ganda ng umaga. Kahapon na saksihan natin yung golden hour paglubog. Ngayon,
Noong araw naman, sumigat naman dito sa harap. Golden hour pa rin ang umaga. Kasal tayo sa labas. Siming kagabi yung isa sa mga sumama sa atin. Andito ka na naman, buntis ka na naman. Kawawa na naman mga magiging anak mo. Wala tayong pagkain ngayon eh. Okay na yung pigar-pigar kagabi. Kasi kagabi, habang nagsasolo ship ako dito, halos lahat sila nandito sa ibaba ko. Mga aso, pusa, talagang lahat sila nandito. Baga yung galit nila kahapon nung dumating tayo napawi nung napawi dahil pinakain din naman natin, kaya siguro nagstay sila. Pero ang pinaka nagstay talaga dito is si Jackie, yung Jack Russell. Pinangalanan ko na lang siyang Jackie. Gusto ko nga iuwi. Ewan ko kung papayagan tayo. Ano Ming? Ano Ming? Ming? Ulit mo Mababaw lang tong dagat na to, kaya pwede tayong umabot hanggang dun. Kaso syempre hindi na natin lalakarin to. Ayan, ganda ng paligid natin. At saka ang ganda dito guys sa campsite nila is equipped with CCTVs and lights. So kung safety lang din ang usapan, monitored naman tayo dahil napakadami nilang CCTV dito para nga naman makita kung halimbawa may mga visitors dito na may mga batang kasama at gustong mag-swimming dyan, na mamonitor sa camera. Ang laki na salamin. And may CCTV din guys, kaya safety. Ito, pakita ko sa inyo. Dito ako naligo kahapon. So merong may bowl naman, may bidet, may trash bin, may lavatory, may shower, and tabo, tsaka timba, balde. Ayan. Ito pa lang yung CR dito sa part na to, kasi marami silang CR dito Malawak tong place guys Napakalawak nito. Marami kang pwedeng tayuan ng tent dito. Kung di ako nagkakamali, baka kayang umabot ng 150 to 200 tents ang pwedeng mag-pitch dito sa sa campsite na to. Sobrang lawak niya. Pero ang kagandahan dito, tahimik lang. Okay din dito. Tsaka mas malilim dito pagdating ng na umaga, kasi ang sunrise doon sa harap. Nakita nyo naman yan kanina. So hindi kayo agad maaarawan, unlike pagka doon kayo nag-pitch, talagang maaarawan kayo agad. Pero maganda naman ang morning sun sa balat natin Wag lang yung tanghali, kasi yung tanghali talaga yung may hirap. Tinutur ko na kayo, yaman din lang na nandito tayo para makita na ninyo. Kasi sharing of sharing of ideas, sharing of experience. Kaya ganito yung ginagawa natin, pinapakita ko sa inyo. Ayun, sinalubong na naman tayo. Ming! Talagang sinasalubong mo ko talagang. Pati yung si Jack Russell. Chi, Ay, yung dalawa kayo Nakikipaglaro siya. Inaharot niya yung pusa. Ano ba? Mag-away. Gusto ko yung ampunin parehas kaso mahirap mag-ampon ng ganyan Una, baka hindi tayo payagan. At pangalawa, syempre, dito na sila nasanay, dito na sila lumaki. Ito na yung kinagisnan nila na home nila. Kung ita-transfer mo o ita-transport natin papunta sa atin,
baka ma-stress naman sila sa biyahe. At the same time, bago yung paligid na makikita nila, may stress sila kasi gano'n naman talaga mga hayop pagka tinatransport natin. Some animals na nai-stress talaga, pero sila mga mahirap eh. Pero depende siguro, kaya naman din siguro, depende na lang sa tamang pag-handle. Pumunta lang tayo dito sa side na to ng bato. Okay dito, oh. Low tide kasi ngayon eh, kaya nakababa tayo. Ang dami niyang mga coral rocks. So sa ngayon low tide kaya walang tubig dito. Okay lang dito, oh. Ang ganda rin. Tapos ito kabuuan to ng Bolo Beach 2. Kung hindi ako nagkakamali, doon pa yung Bolo Beach 1 sa part na yun doon. Bolo Beach 1. Paglagpas yata nitong island na yan, Bolo Beach 1. O banda ron yung Bolo Beach 1. Basta nandito tayo sa part ng Bolo Beach 2. Tapos itong part na to, hindi na to part ng Bolo Beach 2. Yung kabuuan nito kasi cove na to. Ay, may island pa dito, oh, guys, oh. Oh. Gusto ko sana mag-island hopping kaso mahal eh. 1.5 eh. Ganda, oh. Oh. Ganda. Ayan, mga ano yata to. Pag ganitong umaga, mga nag-island hop ata yan. Hindi ko nagkakamali, island hopping. Guys, i-check natin tong kwarto nila. Sama si ate. Anong name mo, ate? Tin po. Tin? Yes po. Kayo yung asawa ni Kuya JM? Yes, ma'am. Ayun. Ay, Ito yung aming room. ganda. Hindi na ako papasok kasi may buhangin yung ano ko. Ay, ang ganda guys. So may aircon pala. Yes po. Ilang Meron po siya. tao ang ano dito? 6 to 10, sir. 6 to 10? Yes po. Oh. Meron po siyang aircon, meron po siyang sariling CR. Meron din po siyang sariling kitchen po sa likod. Oo. Kailang. Sige, sir. Pasok. Punasan ko yung pa ako. Check natin yung CR kasi yung mga ibang nanonood gusto makita. Ay, maganda CR dito guys, oh. Tsaka ilaw. May shower. Wala nga lang heater kasi hindi naman malamig dito eh. Lavatory, lagay na sabon, bidet, toilet bowl, tapos tabo timba kung gusto niyo magtabo timba. Okay dito. Tapos may mga sampayan dito. Wala nga lang silang cabinet pero may drawer yung ilalim ng Bali, ano po to, sir? Pwede siyang ma-extend the bed. ayun. In case po na pwede silang mag-upo sa sakit. Oo, tapos aircon pa. Yes Maganda. po. Meron po siyang sariling kitchen po sa Oo. Yung kabila, ano itsura niyan? Same lang din po, sir. Same lang din? Yes po. Palit po din. Ganyan din. Yes po. Hindi, silipin ko na lang saglit. Sige po. Para makita lang nila yung kabilaan kung ano itsura. May makita ako dun eh. Ang ganda dun eh. Ano ba yung kubo? Yes po. Pinaparent rin po siya namin. May lamesa dito ah. Yes po. Ayan, may palos parehas lang yun. Parehas lang po, sir. Same ano lang din. Wala lang TV, no? Yes po. Wala po, sir. Medyo dulo po Oo. tayo. Mahina po yung pasok ng kuryente. Oo nga eh. Tignan natin guys yung kaninang kubo. Container type na room. Oo nga, container nga yun ngayon kanina sinabi ko dito sa video. Check natin guys, kasama natin si Ate Tin, yung asawa ni Kuya JM. Saan na pinto niya? Ito, akala ko ito yung pinto. Check natin guys. Set up po namin siya kapag may nakabooking na po na guest. Sige. Para fresh po yung beddings. Okay, simple lang. 2 to 3 person nga, electric fan. Tapos use po ang electric. Pero at least beachfront siya. Yes. May lamesa na rin. Yung kabila, same din naman yung tsura niya siguro. Ito yung fan room din po. Oo. Itong isa, Ito po yung aircon, sir. akala ko CR kanina. Wala silang bintana. Yes po, naka-close po. Close talaga. Grabe, para kang bilanggo dyan binubuksan. Tapos may sliding door na siya. Okay. Halos same lang din. Pero ito, naka-aircon. Parang 1 horsepower siguro to. Pwedeng tanggalin pala to. Yes po, pwede din po siya. Para all glass siya. Yes po. Ayun pala. Malamang same din dito yan. Same lang din po siya ng Oo. Same lang din po. Tapos ang common CR nila ay Ito po,
Ayan, oo. First po siya, magkabilaan. Tapos meron din pong lababo sa likod. Kabilaan to, may lababo sa likod. Yes po, kabilaan CR. Tutaan ko nga, nandito na tayo. May shower dito para sa maliligo sa dagat. Kabilaan to. Yes po sir, magkabilaan po. Sa dito apat din. Yes po. Oo nga guys, apat nga din. Ibig sabihin lagi maraming guests dito kaya madaming CR. Yes po. Para po magsabay-sabay silang paligo, hindi na po sila maganda. Oo, may lababo dito. May tubig to ah. Yes po. Oh. Ayun guys, so may tubig. Ayun. Diyan tayo pag CR din po ito. Yung mga nagpupunta ba dito dati, camping talaga sila? Yes po, kadalasan camping po. Kahit wala pang nag-vlog dito, may nagka-camping na. Yes po. Ayun, Ito camping sir, site. ongoing po namin yan ngayon. Ano yan? Ano naman yan? Parang, syempre po yung iba nating mga campers, gusto po yung forest vibe. Ah, forest vibe. Dito po sila. So, dinedevelop pa pala nila to guys. Kasi ano po kami, tinamaan po kami ng bagyo. Oo. Dalawang bagyo po magkakasunod. Signal number 5. Kasi Oo nga ito kung mapapansin nyo yung one-shot namin. Dala po ito ng storm surge. Kaya nga eh, nakakatuwa, bigla na lang naging Boracay itong campsite nyo. Bro, Yung dating damuhan, naging white sand na siya. naging white sand na guys. Pero legit, white sand talaga to. Hindi lang po siya pwede sa mga maliliit na sasakyan kasi talagang mabalakaw po siya. Oo, ang kapal eh. Yes po. 4x4 lang po yung kaya ng makyat. Kaya nga yung motor ko hindi ko na ipasok dito guys kasi ang kapal ng ano. Lubog po yung buhangin. Kakainin ng buhangin yung gulong. So, guys, kung gusto nyo ng Boracay feels na bigla ang naging Boracay, dati naman hindi Boracay ang tsura neto. Eto na, white sand talaga. Kitang-kita nyo naman sa video. Pino yan, guys. Pino. Lahat yan, dinala dito galing sa dagat. Ganong kagaling ang kalikasan. Hindi mas lalong gumanda. Ate Tin, thank you ah. Sige ba? Thank you. Sige po. Hey guys. Mag-aalas 10 na ng ano guys, ng umaga. Nalinis na yung mga seagrass, mga dead seagrass na inanod. Pero for sure yan, baka meron na naman tumambay gabi. Kasi araw-araw daw sila naglilinis. Kasi pa high tide na eh. Yung kaninang pinuntahan natin dun, oh, balot na siya ng tubig. So pa high tide na. Sarap nung ano, kahit saglit lang, sarap nung relaxation natin dito sa Atanasya Beach Park na to. Ganda dito. Sana pala kasama ko yung anak ko. Try natin dito nga sa duyan nila. Lalalala. Lalalala. Dito sa tali sa talisay. Kaso baka hindi ako kayanin nito. Anyway. Lalalala. Ganda dito sa lugar na to. Babalik ako dito. Bitin eh. Maganda dito isama ang family siguro. Kaya kung gusto nyo mag-camp dito, sama nyo yung pamilya nyo, jowa nyo, anak nyo, magtotropa. Bawal lang video okay dito. Malakas ang signal ng Smart, pero meron naman silang Starlink kung gusto nyo makiconnect. Meron silang Starlink dito. Kaya walang problema sa communication outside dahil may signal nga and may Starlink din naman. Maganda dito, malinis ang tubig, nawasa ang tubig dito. Tapos when it comes sa rates, kayo nang bahala mag-message doon sa page nila. Ito yung Facebook page. Kasi maaaring magbago nga naman yung presyo. So kayo nang bahala. Bahala na kayong tanungin sila. Kasi iba yung car camping, iba yung moto camping kasi may bayad din yung parking eh. Pero siyempre, tanungin na lang sa kanila. Gusto ko siyang hingin. Gusto ko siyang iuwi at gusto ko siyang alagaan. Napakaamo niya, napakabait niya. Kaso hindi pa pwede. Pero what if tangayin natin, no? Pero hindi pa pwede. Ayun nga lang, tsaka ano na niya to, home na niya itong kabuuan ng lugar na to. Dito na siya lumaki at mukhang okay naman siya dito. Nakakagala siya kung saan-saan na parte nitong lugar na to. Malaya siyang nakikipaglaro sa ibang hayop at nakakakain naman siya ng maayos kasi maganda yung katawan niya. So parang sanctuary na ang dating neto pagdating sa kanya dito. Ewan ko kung kayo rin ba, ganyan din ba kayo pag pumupunta sa isang lugar tapos merong isang hayop or pet na resident doon sa lugar,
naging malambing sa inyo, naging maamo sa inyo, na-attach din ba? Kasi nakaka-attach naman talaga. Sa akin oo. Ewan ko sa inyo. Ang mga nakakaintindi lang nito, yung mga pet and animal lover. So, siguro naman nagigets nyo ako. Alam niyo na yan. Nandun yung emotion side eh. Anyway, ganun talaga. Ang cute niya. Cute. Sana pagbalik doon, dito pa siya. Yeah, yeah.